ay bumaliktad kay Marcos. Dati daw tagapagtanggol naman daw ako kay BBM sa lahat ng nambabatikos. Marami ang umiyak kasi grabe daw ako magtanggol noon, pero ngayon iniwan ko na si Marcos. Nangihinayang sila sa akin kasi ang galing ko daw magtula at sumagot. Lahat daw ng tinitira ko ay tumino at natatakot. Kapag naririnig daw nila ang Makata ko, yung buhay nila ay parang nalalagot. Sa lahat ng mga nagtatanong, ito na ang aking sagot. Bilang Makata ng bayan, ang ipinagtatanggol ko ay ang tunay na may malasakit sa inang bayan. Mahal na Pangulo, ipinagtatanggol kita noon kasi sabi mo nung eleksyon, mabuhay ang Pilipinas. Pero ano ang nangyari ngayon? Namatay sila sa gutom. Namatay sila sa gutom. Sinasabi mo sabay-sabay tayong babangon. Ano ang nangyari ngayon? Gumagapang sa gutom, hindi na makabangon. Tapos yung mga tauhan ni BBM panaisira kay Duterte. Yung bigas nga hindi may balik sa porte. BBM, nangangarap ka ng unity. Tapos i-demolish mo ang lahat ng supporters ni Duterte. Gusto mo ng pagkakaisa pero sa kaliwa ka kumampi. Tapos sa mga grupo ni Duterte, hindi ka man lang naglagay ng kabinete. Yung mga tauhan mo na sumisira sa'yo, hindi mo kayang kontrahin. Sinasabi na ni Duterte na hindi kami nagsasalita para ikaw ay pabagsakin. Kundi binibigyan ka lang namin ng patnubay para ang ginagawa mo ay iyong ayusin. Kung masakit sa inyo na banatan ng Pangulo, mas masakit sa amin. Kasi kami ang grabe magtanggol at manalangin. Mga loyalis, huwag nyo kaming gawing sinungaling. Matuto kayong umamin na dahil sa pagkonsenti ninyo si BBM ay malapit na mahulog sa bangin. O si Tatay Duterte kapag binatikos ni Lini ay kanyang kakaibiganin. Pero kapag ikaw ang binatikos, gaganti ng palihim. Yung ICC daw ay hindi papasukin. Pero ngayon, biglang nagiba ang ihip ng hangin. Pagsabi ng terorista na ang ICC ay papasukin, aba, pinapasok mo din. Ganyan ka pala kamasunurin. Isa sa mga dahilan kaya ako bumaliktad kasi kumampi ka sa mga terorista BBM. Sa bayang demokrasya ang kapangyarihan ay nasa amin. Kaya BBM yung taong bayan ang dapat mong tanungin. Bakit? Alam ba ng ICC kung gaano kaganda ang naidulot ng war on drugs sa atin? Noong panahon ng war on drugs, ang pinapatay ay mga adik. Pero ngayon, mga inosente na ang pinapatay ng mga adik. Tapos sa administrasyon mo, maraming pulis ang durugista na gumagawa ng krimen. Disiplinado kasi ang mga tao sa panahon ni Duterte. Pero ngayon, lantaran na, pati pagsisinghot, binablog na ng mga piste. Tinatanong kasi si BBM kung sa mga durugista, ano ang kanyang masasabi? Tapos ang sagot niya, sige, tuloy nyo lang ang ginagawa nyo, ano ka, sa adik ka naman kumampi. Saka ikaw, BBM, huwag kang mapikon kay Duterte kasi hindi naman sinabi ni Tatay Duterte na nagpulburon ka. Ang sabi niya, bangag ka. Ang ibig sabihin ng bangag, ito ay ekspresyon ng mga Bisaya para sa mga taong palpak ang pag-iisip. Kasi nakikita niya sa'yo na ang sinasabi mo ngayon, bukas kinalimutan na. At isa pa, BBM, kaya kita iniwan kasi yung mga vlogger mo grabe manira. Sabi ko naman sa'yo, BBM, pitikin mo yung bunganga ng mga vlogger mo. Pero hindi mo kayang pitikin. Pag ako nagalit, kumus-kumusin ko ang bunganga nila. Alam mo yung kumus-kumusin? Ganyan, oh. Ganyan. Mga minamahal kong kababayan, ipagdasal natin ang ating mahal na Pangulo naway magtagumpay sila sa kanilang pakikipaglaban laban sa mga kawatan. Mahirap man itong gawin sapagkat ang makakalaban nila ay ang kanilang mga sarili. Sana BBM, maawa ka sa mga taong nagugutom,
Sana maalala mo ang mga taong umiiyak para lang may panalo ka. Huwag mo kalimutan, BBM, ang suporta at pagmamahal namin sa iyo nung eleksyon. Huwag mo kami kalimutan at para maalala mo uli kami. Sa mahihirap po, tragis ka, speaker, nakakapanik. 500 billion, tinalo pa yung budget nung pandemic. Nung pandemic, 240 billion. Nung bagyong Yolanda, 167 billion. Tapos yung kay Romualdez, 500 billion. Tapos sasabihin nyo, Martin for President, isipin nyo yun. Budget ng pandemic, tinalo mo. Budget ng Yolanda, tinalo mo. Lahat ng budget ng trahedya, tinalo mo. Kaya bantayan nyo sa 2028, baka sa Switzerland to tumakbo. Sa lahat ng tulong, yung tulong mo yung nakakakilabot. Yung politikong gumagamit ng mahihirap, nakakatakot. Tapos yung mga tanga mong fans, oo lang ng oo, ginagawa mong robot. Kayo yung mga politikong tumutulong pero mas marami yung hakot. Ang strategy nyo, gagamit ng mahirap. Pupunta ng palengke, magpapanggap. Sa lahat ng tulong, yung tulong mo yung hindi ko matanggap. Kung talagang wala kang ginagawang masama, pakapkap. Ano yung logic dito? Pag yung politiko kumuha ng pera, kanino ka magsusumbong? Sa bubble gang kay bonggam-bonggam-bongbong? Wala pa lilikasin. Nakakatumukiin dito sa sumbong-sumbong kay bonggam-bonggam-bongbong. Ano, diyan ka magsusumbong? Gunggong! Biruin mo yung kawawang matanda na mitas lang na mangga na kulong. Eh yung politiko pag kumuha ng pera, madala pa sa patak ng ulan yung nakukulong. Kung may makukulong, lalaya din. Pag naupo yung kapartido nila, ilalabas din. Ultimo mga dating MPA palalayain. Back to zero na naman tayo, tang-inumin. Bakit daw tayo natatakot sa pistok, sabi pa neto? Tayo pa daw natatakot, si Raulo ba to? Bakit kami matatakot, hindi naman yan kumakain ng tao? Nangunguha ng bata, oo. Yung mga demonyo, binabakbakan namin kayo, binibaby nyo. Ikukulong tapos papalayain nyo. Nangangasar ba kayo? Maghanap kayo ng tangang lolokohin nyo. Pasensya na, hindi kami nakikipagkasundo sa demonyo. Yung tulong, tandaan nyo, dalawang klase. May tulong na paimbabaw, puro papoge. At yung totoong tulong, hindi sinasabi. Tapos 500 billion, ayuda? Walang pandemic, sus Mariosip, grabe. Yan yung ayudang first time talaga, super duper extraordinary. Sa sobrang laki ng budget, tataba talaga yung dating chubby. Sa sobrang bait mo, pwede ka na sa libingan ng mga bayani. Yung tipong kumuha ka ng maleta sa airport, tapos ikaw pa yung bayani. Yung mga Pilipino, ginagawa mong tamad. Yung tipong hihila ka na lang sa banig, tapos magkakamot ng bayan. Imbis na bigyan mo ng pamingwit, bibigyan mo ng isdang binilan. Trabaho ang ibigay mo para lalong magsipag. Kasi pinapalabas mo, tutulong ka sa tao. Ang lumalabas kami pa tutulong sa'yo. Pera ng tao yan, baka kala mo. Ayuda, sa laki ng budget, abono pa kami, loko. Speaker, saan ka punta? Anak ng buhaya, suplado ah. Speaker, open the book na. Ang tambok-tambok ah. Saan kaya pupunta to? Mukhang pupunta sa palengke ah. Walang hihingunan ah, sarap magmura. Lang buhay talaga to. Tapos sulong ka pa ng sulong ng tsa-tsa, ultimo pinsan mo nakukulitan na sa'yo. Ako nakukulitan na sa'yo. Yung OFW sa Japan nakukulitan na rin sa'yo. Halos bulagin niyang mata mo sa sobrang kulit mo. Tsa-tsa ka ng tsa-tsa, ano bang problema mo? Biruin mo yung Pangulo naging former president ng dahil sa'yo. Ben, ano sabi mong former president siya? Ano ka ba, huli ka na sa balita? Si President Marcos, former president na. Talaga? Oo, nang dahil sa kanya. Yung binoto namin noong 2022 na Bongbong Marcos, anak ng baka, former president na. Lahat ng pangako ni former President Marcos, nagbabago na. Yung ICC, dating ayaw, ngayon pag-aaralan na. Tapos yung Chacha, dating ayaw, ngayon pag-aaralan na. Sumulat ang ICC prosecutor na si Karim Khan at nagre-request na siya at ang kanyang team ay pumunta dito sa Pilipinas para simulan ang preliminary investigation. Nasali umano'y mga krimen laban sa sangkatauhan na may kinalaman sa war on drugs ni President Duterte. Ano po ang inyong gagawin? Papayagan mo ba sila pumunta dito sa Pilipinas? Oo, hindi, at bakit? Papayagan po sila dito, pero magturista lang sila. Dahil ang pagkaunawa ko sa ICC, the ICC is there pagka walang judiciary na nag-ooperate sa isang bansa. 1 year later. Pinag-aaralan ng gobyerno posibleng pagbabalik ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC ay bilang kay Pangulong Bongbong Marcos. Saksi, si Ivan Mayrina. Si Pangulong Marcos na mismo, tinanong ng media kanina kung anong tingin niya sa inihain mga resolusyon sa Kamara na humihimok sa gobyerno na magkapagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa war on drugs ng Administrasyon Duterte. There is also a question should be returned under the fold of the ICC. So that's again under study. Papayagan po sila dito, pero magturista lang sila. Walang yung buhay talaga yan. No? Alam nyo, kagagawan lahat ni speaker eh. Lahat ng sinasuggest nito sa Kamara, pinag-aaralan ng Pangulo eh. Kaya mali yung OFW na tusukin yung mata nito eh. Dapat inaambalos ng placards to eh. Una, ICC, pag-aaralan. Ngayon, pati Chacha, pag-aaralan na rin eh.
hindi prioridad at hindi kailangan. Yan ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos patungkol sa charter change noong Pebrero. Pero nang tanungin ngayon kung suportado niya ang pag-amyenda sa konstitusyon sa gitna ng muling pagkabuhay ng usaping ito sa Kongreso, tila naiba na ang saloobin ng Pangulo. Well, we're just beginning to study what we are looking at here is the opportunity cost of those who would like to invest here but somehow the laws that derive from the Constitution when it comes to the economic provisions do not allow them to. Kita mo? Sumusunod sa'yo. Walang yan talaga yung speaker eh. Paano mo napapasunod yung Pangulo? May hawak ka ba diyang ebidensya or video? Bukod sa pamago-bago, wala nang sariling feelings yung Pangulo. Ikaw yung speaker, namumuro ka na eh. Pagsasabihan kita eh. Ikaw, hindi ka namin binoto, masyadong pae-palit. Pagkakaalam ko, Marcos yung binoto namin, hindi Romualdez eh. Dahil sa'yo, unti-unti na nakakabuelo yung mga MPA eh. Una, ICC. Pangalawa, Chacha. Pangatlo, Pistok, mukhang pag-aaralan na rin. Ang inihintay ko yung impeachment ni Ate Sara, mukhang pag-aaralan na rin. Ngayon, sabihin niyo sa akin kung sinong hindi madidismaya. Pwera na lang kung sip-sip tayo ka or madid ka. NPA, gagawin mong friend, baliw ka ba? Ano, suntukan tayo? Sandakot kayo mga tanga. Ang pakikipagkaibigan, pinipili yan. Yung salitang kaibigan, 8 letra lang yan. Yan ang dapat mong pag-aralan. Ultimo, pagbili mo ng kamatis sa palengke, kikilatisin mo kung anong dadamputin mo dyan. Once na makapili ka ng bulok, yung ibang mga kamatis mo, mabubulok din yan. At yung pagiging mabait, nilulugar yan sa tama. Mismong kamag-anak mo, kaya kang traidorin, kaibigan pa kaya. Kung mamumuno ka sa bansa, hindi puro bait, kailangan may tapang ka. Bait-bait, kaya hindi natatakot yung masasama. Higit sa lahat, huwag kang pabago-bago na sinasabi. Magpakatotoo ka, hindi yung nalilito kami. Ang tawag doon, 2 dila, double blade ang laban. Yung tipong laban ngayon, tapos bukas bawi. Nagbago sila, may bago ng kulay. Dilawang dala, dilawang galaw, ng bagong lipunan.